lawak din pala ng kwarto na to. Malawak lang tignan kasi konti pa yung mga gamit. Ngayon ka pa lang ba magkakaroon ng kasama dito? Hindi naman. May nauna pa sa'yo. Yung katrabaho ko dati pero hindi siya tumagal. Maarte kasi. Ang daming reklamo sa akin. Bakit naman? Ano bang nirereklamo niya? Basta, wag na lang natin pag-usapan. Nababadtrip lang ako sa kanya. Sige, ikaw bahala. Pero huwag kang mag-alala. Marunong naman ako makisama kaya wala kang magiging problema sa akin. Masyado pang maaga para sabihin mo yan. Kasi narinig ko na yan eh. Kung di ko nga lang talaga kailangan na makakashare sa renta ko dito, hindi ako magtitiis na may kasama sa kwarto. Ay, paano ba naman kasi walang kakwenta-kwenta yung mga magulang ko? Bakit, Mara? Nasaan ba sila? Ayun, may kanya-kanya na silang pamilya. Kaya gano'n na lang kadali para sa kanila na mawalan ng paki sa akin. Kailan pa naghiwalay yung mga magulang mo? Nag-aaral pa lang ako, hiwalay na silang dalawa. Di ko nga alam noon kung kanino ako hihingi ng pang-tuition sa kanilang dalawa. Pinag-enroll nila ako sa private school tapos pababayaan din naman pala. Ang hirap naman nun. Mahirap talaga. Buti na nga lang naitawid ko pa rin yung pag-aaral ko kahit hindi nila ako tinutulungan. Ang galing mo naman. Hindi ako magaling. Wala lang talaga akong choice kundi dumiskarte mag-isa. Naiintindihan ko. Huwag kang magbait-baitan sa akin. Nakakairita. Ha? Hindi naman ako nagbabait-baitan sa'yo. Naiintindihan lang talaga kita. Bakit? Hiwalay din ba yung mga magulang mo? Mema ka lang no? Kinupkup lang ako ng taong hindi ko naman kadugo. Hindi ko alam kung nasaan at kung sino yung totoo kong mga magulang. Paano naman nangyari yun? Kagaya lang din ng kwento ng ibang mga ampon. Inabandona ng mga magulang kasi hindi pa handa sa responsibilidad. Basta na lang ako iniwan na parang kuting na naghihintay na lang na makakapulot. Mabuti na lang, napunta ako sa mga taong may mabubuting puso. Swerte mo pa rin kung ganun. Mukha namang napalaki ka nila ng maayos. Nakapagtapos ka rin yata ng pag-aaral. Oo, kaya lang, matatanda na sila ngayon kaya ako naman yung kailangan kumayod para sa kanila. Inalagaan ka nila para gawing retirement plan, ganon? Hindi ako yung may gusto na tulungan sila kahit sinasabi nilang kaya pa naman nila magtrabaho para sa sarili nila. Wow, ibang klase ka rin ha. Ulirang anak. Congrats kasi sinuwerte ka pa rin sa mga magulang kahit hindi mo sila kadugo. Gawin mo kung ano sa tingin mo yung makakabuti para sa inyong lahat. Pero sana, gawin mo rin yung dito. Magkaroon lang tayo pero wala tayong pakialamanan sa buhay ng isa't isa ha. Kung ano makita mo, yun na yun. Klaro? Sige, huwag kang mag-alala. Hindi ako... Ay, shh! Narinig ko na yung gusto kong marinig, okay? Kaya okay na yun. Dear Love, ako si AZ. Inampon ako ng mag-asawang may-ari ng isang sanglaan sa lugar namin. Naging komportable buhay ko dahil sa kanila. Nung college ako, na-bankrupt yung sanglaan. Napilitan silang ibenta yung pwesto. Nagkasakit pa si Papa kaya nagpatong-patong yung gastos. Alam ko nahirap na sila noon, pero sinikap nila na mapagtapos ako ng college. Kaya lang, di agad ako nakapagtrabaho pagka-graduate. Matagal akong natenga sa bahay. At nung natanggap naman ako sa first job ko, hindi rin ako nagtagal. Kumusta naman sa bagong nilipatan mo? Okay naman. Komportable naman yung kwarto. Medyo mahal pa rin talaga yung renta kasi dalawa lang kami dun. Kasundo mo naman yung roommate mo. Hindi pa. Medyo hindi kasi siya friendly. Paano mo naman nasabi? Unang dating ko pa lang dun, sinusupladahan na ako. Parang ayaw niya na maging close kami. Hayaan mo na. Di mo naman siya kailangan kaibiganin. Ang mahalaga, may ka-share ka sa renta sa kwarto. At siya lang yung kailangan mong pakisamahan. Parang mahirap nga siyang pakisamahan eh. Mukha nga, base sa kwento mo. Di bale, di naman kami laging magkasama. Sa gabi lang kami nagkikita. Busy kami pareho sa trabaho eh. Di ayos din kahit paano. Sa gabi ka lang makikisama. Basta babe, hanggat maaari, iwasan mong makipag-away sa kanya. Actually, medyo nakakainis din talaga yung ugali niya. Ang dami niyang hindi gusto pero siya naman mismo yung napaka-inconsiderate. Lagi siyang may kausap sa phone tapos ang lakas ng boses niya. Grabe pa kung makatawa. Minsan naman, bigla na lang siyang umiiyak.
Gusto ko nga tanungin kung anong problema niya pero alam ko na kung anong isasagot niya. Ayaw niya nang pinakikialaman siya. Yun naman pala eh. Hayaan mo na lang. Hintayin mong siya yung humingi ng tulong sa'yo. Huwag ka mag-offer. Feeling ko, may mas malalim siyang dahilan kaya siya nagkakaganon. Tsaka nakwento rin naman niya kahit papano yung tungkol sa parents niya. Pero hanggang dun lang yung kaya niyang ikwento, tama? Ganun na nga. Sabihin mo lang sa akin pag nahihirapan ka na sa kanya. Ano ka ba? Huwag mo kong isipin. Okay lang ako. Mas inaalala ko nga si Mara kasi parang may iba siyang pinagdadaanan bukod sa problema niya sa pamilya. Gusto ko sana siyang tulungan o damayan pero hindi ko alam kung paano. Mas makabubuti siguro kung makiramdam ka na lang muna. Mahirap kasi na basta-basta ka na lang manghihimasok sa kung ano mang pinagdaraanan niya. Babe, may naalala lang ako. Ano yun? Nung isang araw kasi, nakita ko si Mara na lumabas sa unit ng landlord namin. Sa pagkakaalam ko, nandun lang yung landlord namin every weekend eh. Malay mo, may pinag-uusapan lang sila. Hindi eh. Nakita ko siya na parang umiiyak. Tapos dumiretso lang naman siya agad sa kama niya. Awkward naman kung magtatanong ako sa kanya, di ba? Di pa naman kami close. Hindi kaya may problema siya sa pera at hindi agad nakabayad sa renta? Posible. Pasimple kong kinukumusta si Mara sa umaga pero hindi niya ako pinapansin. Dumadalas kasi yung pag-iyak niya sa gabi. Di ko magawang dedmahin. Nasa iisang kwarto lang kami. Hindi nagtagal napansin ko rin yung mga sugat niya sa palapulsuhan niya. Alarming yun kasi posibleng sinasaktan niya yung sarili niya pag siya lang mag-isa sa kwarto. Isang araw, hindi siya nakapasok sa trabaho. Masama raw pakiramdam. Pero pag uwi ko nun, nakasalubong ko yung landlord namin na galing sa kwarto namin ni Mara. Mara? Mara? Okay ka lang ba? Hoy Mara! Anong nangyari? Huwag nga magtanong! Mind your own business, okay? Pwede ba naman yun? Sa kalagayan mong yan ngayon, alam kong kailangan mo ng karamay. Hayaan mo naman akong damayan ka kahit ngayon lang. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pipilitin na sabihin yung mga bagay na hindi mo naman kayang i-share. Nakita mo ba yung landlord natin pagdating mo kanina? Oo. Bakit? Anong ginawa niya sa'yo? Minolest siya ako ng matandang yon, AC! Matagal niya nang ginagawa to sa akin. Nagsimula lang to nung hindi ako nakabayad ng renta eh. Malay ko naman na kursunada na pala ako nung matandang baboy na yon. Pero kasi pumayag ako sa alok niya na samahan siyang uminom dun sa kwarto niya. Hindi ko naman in-expect na hihilingin niyang alam mo na. Ha? Kapalit ng libreng renta? Ganun na nga. Akala ko isang beses lang yun mangyayari kaya naisip ko na makakalimutan ko rin yun. Pero hindi. Hindi ko alam na binibidyo na pala yung nangyayari sa amin. Pinagpabantaan niya pa ako na ilalabas niya yun kapag hindi ako pumayag sa gusto niya. Pakikinabang rin naman daw kasi hindi ko na kailangan magbayad ng rent dito. Hinalok pa nga niya ako ng solong kwarto pero hindi ko yung tinanggap kasi alam kong mas lalo lang magiging madali para sa kanya na manyakin ako kapag mag-isa lang ako sa kwarto. Tsaka may hindi rin ako sinabi sa'yo. Ano yun? Yung dahilan kung bakit umalis yung dati kong kasama rito. Ang totoo, siya yung dahilan kung bakit ako mas lalong nagipit nung time na yun. Masyado akong nagtiwala sa kanya kaya sinabi ko yung tungkol sa ginawa ko para makabayad ng renta. Hindi ko naman akalain kakwento niya yung sa mga katrabaho namin. Kaya napilitan ako mag-resign after nun. Tapos natagalan ako bago nakahanap ng bagong trabaho kaya hindi na naman ako nakaalis agad dito. Bakit hindi ka nalang magsumbong sa mga pulis? Natatakot ako, AC. Kayang-kaya niyang lusutan yung kaso kung sakali kasi marami siyang pera eh. Eh ako, sa liit ang sinusweldo ko sa trabaho ko, wala akong laban sa kanya. Pero Mara, kung hahayaan mo pa siyang gawin yan sa'yo, hindi talaga siya titigil. Kailangan may gawin ka na para maturuan ng leksyon yung matandang yun. Napakababoy ng ginagawa niya. Natatakot ako eh. Tsaka parang hindi ko rin kayang harapin yung kahihiyan kung sakali.
Kakayanin mo. Nandito ako. Sasamahan kita. Gagawin ko lahat ng pwede kong gawin para makatulong sa'yo. Pero madadamay ka pa. Eh ano naman? Mahalaga makalaya ka na sa pambabanta niya. Illegal yung pagkuha niya ng video na yun. Labag yun sa batas. Lalo na yung ginagawa niya sa'yo. Siguradong mabubulok siya sa kulungan pag inireklamo mo siya. May mga kakilalang abogado yung mga magulang ko. Matutulungan ka nila. Tumawag ako sa mga magulang ko para magpatulong. Di naman sila nagdalawang isip na tulungan si Mara. Nag-alala na rin kasi sila sa akin. Natuloy yung plano namin ni Mara. Ramdam ko yung takot niya pero nangako ako na hindi namin siya iiwan sa laban. Kaya lang, kung kailang nailabas na yung warrant para sa landlord namin, saka naman siya inatake sa puso na naging sanhi ng agaran niyang pagkamatay. Siguro naman tatagal na ako dito sa bago kong uupahan. Nakakapagod din talaga maglipat ng mga gamit. Buti na lang nandiyan ka para tulungan ako. Buti ka mo, nakahanap tayo agad ng bakante ngayon. Ipasok ka pa naman bukas. Hindi mo na maaasikaso yung paglilipat ng mga gamit mo. Kundi lang talaga dahil dun sa manyakas na landlord na yun. Ay, deserve niyang mabulok sa impyerno. Kulang pa ang parusa yun eh. Ay, awang-awa pa rin talaga ako kay Mara. Hindi ko akalaing ganun pala kabigat yung pinagdaraanan niya. Nagtiwala pa siya sa maling tao. Kaya pala ganun na lang niya ako itrato nung kalilipat ko pa lang. Kung di niya sinabi yung sikreto niya dun sa dati niyang roommate, hindi sana siya pinagchismisan sa trabaho. Baka nagkaroon pa siya ng lakas ng loob na umalis dun sa paupahang yun. Kung nakita mo lang sana yung reaksyon ni Mara nung nalaman niyang patay na yung landlord namin, halos magwala na siya sa galit. Hindi kasi sapat na namatay lang bigla yung manyak na yun eh. Kahit naman ako. Hindi ako makukontento hanggat hindi ko nakikitang pinagdurusahan ng taong yun yung kasalanan niya. Kung ako'y nasa kalagayan ni Mara, kulang pa yung kamatayan ng hayop na yun bilang kabayaran. Teka, nasa na nga pala si Mara ngayon? Nakikituloy muna siya sa nanay niya. Kahit hanggang sa maging okay lang daw siya. Ang alam ko, tumawag siya sa nanay niya para ipaalam yung nangyari. Buti naman na tinulungan siya. Kailangan ni Mara ngayon yung mga magulang niya. Wala naman siyang ibang malalapitan. Yung tatay niya, nakausap niya rin ba? Oo, nagpadala raw sa kanya ng pera. Buti naman kung ganun. Alam mo ba, friends na nga kami ni Mara sa social media ngayon eh. Pero hindi pa siya makapagkwento. Naiintindihan ko naman yun. Kailangan niya muna ng katahimikan sa buhay niya. Saka na lang ako makikibalita ulit pag okay na siya. Proud ako sa'yo, babe. Ang tapang mo nung naisip mong tulungan siya. Ikaw yung nagtulak sa kanya na lumaban at kasuhan yung kumag ng landlord. Kailangan lang talaga ni Mara na magpapalakas ng loob niya. Nakakalungkot lang kasi wala rin siyang mga kaibigan na gagawa nun para sa kanya. Wala na rin kasi siyang kayang pagkatiwalaan. Pero nagtiwala siya sa'yo kasi alam niya na mabuti ka talagang tao. Mahina rin naman talaga yung loob ko. Lumalakas lang pag may nakikita akong inaabuso. Hindi ko kaya manahimik lang at magbubulag-bulagan pag alam kong may mali na. Kaya mahal na mahal kita eh. Sus, nakahanap ka na naman ng dahilan para bulahin ako. Hoy, di yung pambobola. Totoo yun. Lalo mo akong pinahanga, babe. Talaga? Oo naman. Kaya sana ipagpatuloy mo lang yung pagiging mabuti mo sa iba. Maraming tao nangangailangan ng kaibigang tulad mo. Yung pwede nilang sandalan at kaya nilang pagkatiwalaan. At sana, ganun din sa'yo lahat na magiging kaibigan mo. Dear love, maayos na ang buhay ni Mara. Naging close kami kahit sa chat at video calls na lang kami nagkakausap. Fully healed na rin siya sa nangyari. Shinare niya tong kwento niya hindi para mag-iwan ng trauma. Gusto niyang maging inspirasyon na lumaban lang kahit gaano pa kahirap yung sitwasyon. Kahit ilang beses ka pa ilugmok ng pagkakataon. Ang natutunan ko sa pinagdaanan ni Mara, maging maingat sa pagpili ng taong pagsasabihan mo ng sekreto. Hindi kasi lahat ng kayang makinig at mangako, kaya ring panintigan yung tiwalang ibinigay mo.
sake!